Okay guys, pasok ang eksena ba? Okay, ito na naman yung isa na namang topic ang pag-aaralan natin ngayon. Isa namang lakbay kaalaman sa construction. Okay, ito naman is na pag-uusapan lang at hindi naman to personal, or kung may mga tinatamaan, hindi naman po kayo ang pinapatamaan ito. At for educational purposes lang naman itong ginagawa natin, para sa kaalaman din ng mga ano natin, pagdating sa construction. Kasi marami pa tayong hindi alam. Kahit naman ako, sinasabi ko sa inyo, marami pa akong hindi alam, pero marami na rin akong alam na pwede natin pag-usapan para for educational purposes lang ba. Habang ano ngayon, ang tawag dito holiday, kasi ano ngayon piyesta ng China. Okay. Thank you. Okay, balik tayo. Ang topic natin ngayon, medyo masela na naman to, kasi ano to medyo confidential na naman. Pero ito, wala naman akong by experience lang naman ako. Marami akong experience nito, hindi lang sa isang project. Maraming project na akong pinagdaanan, hindi lang sa mga experience ko. Halos 5 project yata na experience ko ganito yung nangyari. Okay. Simula tayo kasi ang ano nito, ang magsisimula tayo dito ngayon sa client, tapos kay contractor, tapos kay financier, tapos ngayon kay subcontractor. Ito yung kwentuhan na talagang matindi. Paraging nangyayari to, pero hindi ito alam siguro nila. Kahit mga abogado hindi rin naiintindihan. Gusto ko nga makarating dito sa Senado para mapag-usapan regarding dito sa apat na involved sa mga ganitong situation na hindi naman marami kasing maraming butas na hindi ko maintindihan kung paano siya magiging solid yung yung services na yan, yung usapan. Ibig sabihin na walang conflict of interest or walang masasagasaan, kasi palagi may nasasagasaan sa ganitong mga situation okay. Ganitong experience by experience. Si client ngayon, hinire ngayon si contractor. Ngayon, nung hinire si contractor, si contractor naman may financier. Si financier naman, tiwalang-tiwala din naman siya kay contractor. Tapos ngayon, dahil sa tiwala naman si contractor kay financier, ang movement kasi ng contract na to is yung parang hindi ko alam kung anong contract to basta may nangyari talaga to. Si client nagbabayad ngayon kay financier. Si financier naman ngayon nagbibigay ng pera ngayon kay contractor. Si contractor naman ngayon babayad ngayon kay subcon with agreement yun. Tapos ang gagawin naman ngayon ni contractor is magba-back to back siya kayo kay subcon. Minsan ganoon, minsan hindi naman, pero ganyan nangyayari. Palaging ganyan nangyayari na napakahirap. Minsan hindi ko alam kung tama pa ba yung ganyan kontrata, kasi dapat may general may general contract. Kung saan may batas na magkukontra sa kanila sa ganyang kontrata, na dapat hindi pinapatupad yung. Kaya lang no choice naman si subcon kundi pumatol din minsan sa mga ganyang kontra, kasi walang trabaho, wala rin mga wala rin ibang choice kundi kumuha ng kontrata na kahit minsan naabuso na sila, wala silang magawa kundi sumunod na lang. Ngayon nakakawa, pero siguro darating yung panahon na matulungan din natin sila na may angat nila yung antas ng kanilang trabaho. Ngayon nangyari kasi ganito,
Si client, may mga project manager yan. Ngayon, si client, may project manager. Di under ngayon ng project manager si contractor. Ngayon, ang head ng construction ni sa supervision si client is ngayon siya ngayon ang kumuha ngayon kay contractor, pero nakipagpermahan naman ngayon si contractor doon kay client, pero hindi pa rin siya nakikipag-usap sa may-ari. Direct ang usapan lang nila is dun sa may sa pinaka-head lang mismo nung client na pinaka-head. Ibig sabihin yung position yun, siguro sabihin na natin operation manager sa construction. Yun, dun sila ngayon dahil sunod-sunuran ngayon si contractor ngayon kay operation manager ni client. Ngayon si operation manager ni client is siyempre meron yun dun kay contractor. Si project manager meron din. Masaklap naman ito, pero ngayon si contractor ngayon, dahil sa malaki na bibigay ngayon kay operation manager, project manager, tsaka kung iba-ibang departamento ng client, siguro naubusan din ng budget, hindi natin alam. Pero ngayon, nung naubusan ng budget, ngayon magsasuffer ngayon yung subcontractor. Dahil sabihin na natin si contractor magbibigay ngayon kay operation manager, si financier ngayon magbibigay lang naman si financier kay contractor. Ngayon si contractor naman magbibigay ngayon dun sa mga kasi ang nagpasok ngayon kay financier si operation manager din. Ngayon parang tuta lang to si contractor, maging puppet pa ganyan Ngayon ang nangyari is ngayon dahil tiniwalaan din naman ng mga subkonto na contractor, abang talagang may rin talaga, may sinasabi kasi may mga sakyan, may mga pero nakikita ko is puppet lang naman siya ni financier. Ngayon dahil sa puppet siya ni financier, hindi naman sa puppet, hindi ko naman sinasabing masama yung pagiging puppet kasi kumikita na din naman sila dyan, trabaho din naman niya yan. Hindi ako sinasabi na masama yan, kaya lang ang affected dito masyado yung mga tao yung nagtatrabaho sa ibaba, kasi sila dun nagbibigay-bigay na sila ng mga pera dun ngayon magsasuffer ngayon sa baba pag hindi na babayaran. Ito hindi naman to kaya lang nangyari is si subcon ngayon magkano na lang sabihin niya na siguro ito talaga yung church experience na lang, tapos sasabihin niya ngayon na si contractor is siguro pag nagkapera mababayaran naman kami. Pero sana mapagbigyan mabigyan ba ng hindi naman attention, sabihin ko na lang attention, kasi medyo maselan yung situation, kasi sa experience ko nun talagang hindi nabayaran yung siguro yung mga pangatlong kontrata yan. Doon pa sa nauna, yung pangatlong kontrata, ibig sabihin yung pinakabagong kontrata, yung kontrata ko kasi ngayon, yung halos tatlong baitang, mga nauna pa, yung pangatlo. Ang nangyari, ganito hindi nabayaran ngayon yung mga tao, halos yung mga foreman, kawawa. Tapos yung mga tao hindi nabayaran. Ngayon minsan kinakausap nga nung contractor yung mga tao, hindi na dumadaan ngayon kay contractor, kay subcon, dahil gusto niyang patapos talaga yung project, kasi may ipit din siya dun kay financier, tapos dun kay client. Dahil dun
pinatapos niya ngayon dun sa ano, sa mga tao. Ngayon, nung pinatapos niya ngayon dun sa tao, ang mga tao naman ngayon, kawawa. Kasi hindi nabayaran. Pero tinapos nila. Halos konting-kunti na lang, retoke na lang kasi civil works ang ginawa nila. Ngayon, dahil sa ganun nangyari, parang ang nangyari is, siyempre, na tapos ng project, halos ano na eh. Kasi pinapalayas din sila eh. Parang ganun din nangyari nung nakaraan. Pinalayas din sila, halos 90% na lang, 90% natapos na. Halos sabihin na natin mga retoke na lang kasi wala naman ng retention na napag-usapan. Di ngayon, ano, pagkatapos nung ano, pinalayas siya ngayon sa site sila. Ngayon, inano pa nga, hinaras pa nga siya dun sa site eh. Ngayon, nung hinaras siya sa site, yung mga tao, umalis na lang ng ano, kasi wala na rin laban eh, kasi sabihin na natin, may mga pera nga yung contractor. Yung mga tao kawawa, kasi hanggang ngayon, hindi pa sila nababayaran. Tumatawag nga sa akin yung iba. Sabi ko eh, pasa Diyos na lang natin yan siguro kasi siyempre mahirap lumaban sa malaking tao, buhaya, ay hindi buhaya, ayun siya na, mahirap lumaban sa mga malalaking tao kasi siyempre baka buhay natin yung malagay sa langan eh. Ngayon dahil sa nangyari na yun eh, experience ko talagang kawawa yung mga nasa baba, yung pinakamababa kasi yung project manager hindi na rin tumulong eh, yung project manager ng client hindi na rin tumulong, yung head nung ano hindi na rin tumulong, yung ano ba to, yung head of ano, operation manager hindi na rin tumulong. Ngayon plano nga nila magpatulpo eh, hindi pa yata ano eh, hindi pa sila nakakapunta kasi siyempre wala rin mga budget. Tapos yung mga foreman, 4 na foreman niya yung experience ko dun eh, yung isang ang tumatawag sa akin ng foreman eh, naghahabol pa rin. Pero sabi ko nga sa kanila, hindi natin pwedeng madaliin yan kasi ano, may process dyan. Pero sana makarating din po to sa ibig sabihin mabigyan sila ng tulong kahit dun sa mga ano, sa client side. Yung client kasi hindi na rin tumutulong eh. Naghaano nga kung sino makakatulong sa kanila. Kasi ako by experience kawawa talaga sila. At yung iba doon, yung nangontrata yung subcon, kawawa rin, hindi rin nabayaran eh. Kasi ano eh, back to back agreement yata yung ano nila. Kawawa talaga. Pero sana may mabigyan ng attention din yung mga tao kasi may mga pamilya na minsan nga nagsasabi sa akin na sira daw yung pamilya, yung buhay ng pamilya nila regarding doon. Tapos yung iba ano, wala talagang magawa, parang gusto na ngang ano eh, ano, sabi ko wag kayong gagawa, hindi ko ano, kawawa, naawa ako sa kanila kasi bilang nila, head nila dun, nakikita ko yung situation nila. Hindi ko talaga hindi ko natulungan ng pabigla-bigla. Pero sana matulungan natin yung mga tao. Friendly reminder by JJ Mods Design Build Services. Thank you.